Talagang maamo na sila, no? Sanay na, kilala ko na yun. No? Kahit ibang tao, Talagang maano sila, no? Tao na pinakita sa kanila, dadabo. Ito yung mga San Junior, yung may mga dilaw-dilaw na. Ito tawag DCC rin. Ito. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. It's nice to be back. Medyo na busy tayo at di tayo nakapag-upload ng ilang linggo. So ngayong araw, samahan nyo ako dahil meron tayong bibisitahing aviary. So baka meron sa inyo mga nag-aalaga ng mga imported na ibon. Sabi ko nga dito sa ating channel, marami tayong mga pinipictures na iba't ibang klase ng mga pets na pwede nating alagaan. So ngayong araw, pupuntahan natin yung isang nagbe-breed at nagpaparami ng ibon. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga klase ng mga ibon na naggagandahan na meron siya. Sasamahan niyo ako guys, tara, let's go! So guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun, so kung makikita nyo yung sinasabi ko nga sa inyo guys, eto, nagkalat yung napakagagandang mga ibon nila dito. At kung mapapansin nyo, ayun nasa taas oh. Ito yung isa sa reason kung bakit napasadya tayo dito sa farm na to. Dito sa Eboy Sabaters Aviary, no? Dahil yung mga ibon nila dito guys, tingnan nyo naman, naka pre-range, kagaya nito, Indian ringneck. Tapos marami pa dyan mga San Junior, nagliliparan lang oh. Sobrang na-excite ako dito guys kasi nga, bihira tayo nakakapag-pictures ng mga ibon, no? Yung mga nagagandahang ibon na kagaya nito. So ngayong araw, libutin natin to guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga klase ng ibon na makikita natin dito. Paano ba nila inaalagaan at pinaparami, at ano nga ba yung mga diet nito na kalimitang binibigay nila, no? Tapos itour ko na rin kayo dito kagaya nito. Grabe ang cute guys, so talagang nakakalipad-lipad sila dito ng malaya. Then may oras sila, tas ayun yung pinakakulungan. Ito pa yung mga breeder nila dito. Tapos silipin natin yung mga ibon na naandito. Ayan. So guys, ayan, sa magandang araw ulit at kasama natin si Kuya Eboy, ayan, Sabater. Dito tayo ngayon sa Eboy Sabaters Aviary. At merong bisita si Sir. Sir, anong name niyo, Sir? Kuya Rodel, ayan. So, from ano pa kayo, Sir? San Andres, Bukid, Manila. Grabe, laki pa ng biyahe ni Sir. San Andres, Bukid, Manila. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Kung mapapansin nyo, ayan, yung mga ibon ni Kuya Eboy dito, mga naka-pre-range lang. Tapos ayan, no? Grabe, napaka-solid. So, si Kuya Eboy, isang breeder na nagpaparami ng mga ibon niya dito. Bali, dito, Kuya Eboy, ano yung klase ng mga ibon na makikita nila dito once bumisita sila? Ito yung mga San Junior. Merong mga Indian ringneck yan. Meron din nakagalang Indian ringneck tsaka green cheek Junior. Yun. Yun yung mga pakakainin ng mga bisita pagka pumunta rin. Pero sa umaga lang. Sa umaga lang. So bali dito guys, yung area ni Sir ay located dito lang yan sa Malagasang. Malapit lang to sa Open Canal. Kung familiar kayo dito sa Dasma, malapit lang, kaya malapit lang ako sa area, kaya binisita na natin. At kasi nakita ko yung area ni Sir dahil nga yung mga nagagandahan dito ng mga San Junior, no? Tapos pwede sila dito, Kuya Eboy, na isama nila yung mga family nila, yung mga bata. Mga bata Pwede silang magpakain dito. Experience nila yung pagpapakain ng mga makagalang ibon. Ayan guys, so hindi nyo na kailangan pumunta ng Manila. So ito, nandito lang guys, malapit lang. Pwede kayong bumisita rito, tapos pwede nyo pakainin. Ayan Ayan, tingnan nyo naman yung mga ibon ni Kuya Eboy dito, ang ganda.
Kahit wala kayong pera, pwede kayong pumunta rito. Pwede pumunta, walang entrance fee. Kaso paglabas nyo, wala pa rin kayong pera. Samahan nyo ako guys, papatur tayo kay Kuya Eboy dito at check natin yung mga klase ng ibon na makikita natin dito. Kasi first time din ako na makakita ng mga ibon na kagaya nito. Ayan o, napaka-solid. Ito yung ringneck, yan. Ringneck? Lutino yung tawag Lutino. yan. Indian ringneck to, no, Kuya? Pagkakak, ayan, makikita nyo yung ring, yung kulay pula na yan. Yan yung, ibig sabihin, lalaki siya. Ah, okay. Tapos pagkababae, yan, green pallid yan eh. Wala siyang ring sa leg. Bahagyang-bahagya lang yung guhit niya. Dati talking na to eh. So, meron time na nagsasalita to eh. Etong mga ganitong klase ng ibon. Pagkak lang yung mata. Ah, okay. Ito, albino. Albino. Oh, yan, albino. Sa albino, kahit kak, bahagya lang makita yung ring niya. Oh, yun, may pagkaano nga. Konting gray lang yun. So napakadali lang din pala Kuya na malaman kung sino yung kak dito, yung lalaki, no? Pero pag matured na yun, 2 years lumalabas yun. Yung pinaka ring neck nila. Pataas, oh. Ah, okay. Pero kadalasan pinapa-DNA pa rin namin pag sisupa, pag bata. Para sure, no? Malaman yung gender, no? Malaman kaagad. Okay. So ito guys, merong Lutino dito. Tapos Albino. albino. Ayun guys, oh. Grabe, ang ganda. Pag yung mga ganito Kuya, mga ilang ano na to? Ilang months na sila? Taon na yan. Taon na rin. 3 years old na yan. 3 years old. Ano ba yung ideal na pag yung breeding ano nila? Ilang months siya? Breeding age, 2 years. 2 years. Dapat 2 years mo isa lang. Bago isa lang. Guys, tingnan nyo, habang ini-interview ko si Eboy, nandyan lang sila. Ayan, pakalat-kalat lang yung mga ibon. Ang dami. Ito po, ang lalambing ng mga ibon nila dito, guys. Blue. Ito, ang ganda na ito. Blue, ayan o, kitang-kita niyo yung ring niya. Kaya tinawag na Indian ringneck kasi yung ring. Sa pinakaluog, no? Ayan o, kitang-kita niyo yung cock. Ayan o, yung linaw ng itim. Sa babae, wala siya. Sa green naman ito. Ito yung green. Ayan, kulay itim din. Ito, olive green. Oh, grabe, ang ganda. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. Parang solid. ginuhit ng pentel pen yung ano. Dito ba Kuya, may standard size ba ng laki ng kulungan dapat? Para sa mga Indian ringneck? Dapat may nakakagalaw sila. Yung medyo may luwag, ano? Ayan guys, ang dami. Ang cute. Napaka-solid. So dito Kuya, sa Indian ringneck, mga nasa ilang piraso ang breeder mo dyan? Ilang pair? 14. 14. Ito. 14 pairs. 14 pairs ng mga Indian ringneck. Grabe, ang ganda. Tapos Kuya, anong usual na diet na binibigay niyo sa kanila dito? Pag-aalasan, yung African mix para halo-halo na. Tapos nagbababa din ako ng flyer mix para maiba naman yung hindi isang pakain lang. Saka meron din sunflower seeds na malaki. Yung ganyan. Oo, yun eh, may mga malalaking sunflower. Gulay. 2 times a week gulay. Okay. Pero pagka halimbawa Kuya na yung ganito, dahil marami yung mga ibon mo, no, hindi naman sila matao sa maintenance. Ay, hindi. Hindi naman. Grabe, nakakatawa talaga guys, no? Tingnan nyo. Ito pa, dumapo sa atin guys, oh. Sobrang amo. Yung mga klase ba ng mga ibon na ganyan Kuya, hindi ba sila ganun kahirap i-train? Hindi naman, pag nakapag-train ka ng mga 4 na piraso niyan, magiging gamay na gamay. Magiging gamay na gamay mo na. Ayan guys, tingnan nyo, nagsidapuan na sila sa akin, oh. Nakakatawa guys. Bumisita kayo dito guys, isama nyo yung mga bata, family nyo, mag-i-enjoy kayo pag bumisita kayo dito. At hanapin nyo si Kuya Eboy, napakabait na ito. Malapit lang to sa may open canal, ha. I-check pa natin yung mga ibang breeder nila dito. Ayan, alos ganyan lang din green, tapos cinnamon green. Okay, napaka-solid. Ito yung San Junior, no? Ayan, yung pagka breeding age na nila, nilalagyan ko na ng sugad, saka... Ayun na, yun. Napakasimple lang pala, no? May dapuan. Tapos may yung kulungan nila, no? Ang malaki compare sa mga ads, no? Oo, siyempre para nakakagalaw. Nakakagalaw sila. Guys, ito, tingnan nyo. Grabe. Ayan, oh, mga nasa puno lang yung iba. Ayan, oh. So, nagliliparan na sila. Yung iba nandito na sa akin, tinutuka-tuka. Ang cute. Nakakakiliti.
So pag may bisita kuya, ganito ba talaga sila lagi? Oo. Malambing sa tao? Ano nakakatawa oh. Hindi yan na mamimili ng bisita. Yun oh. Pero pag dito kuya, just in case na gusto nilang bumisita rito sa farm, mga anong oras kayo nag-open? 7 a.m. 7 a.m. Mas maganda yun yung oras na puntahan nila, ano? Para at least magpapakain ka, ano? Tapos Para gutom sila. gutom. Yung unang pakain, tapos sila yung magpapakain sa labas. Okay. Tapos guys, silipin naman natin yung kabilang pinakakulungan dahil marami pang mga ibon doon. So check natin. Bukod dito sa mga Indian ringneck at Sun Conure kuya, nag-aalaga ka rin ng ano, no? Alps, no? Oo, Ayun, no? Nasa likuran natin. So check pa natin dito guys. Ito pa yung mga ibang Indian ringneck. Pagka wala pang isang taon, ay 2 taon, dito ko man nilalagay sa kulungan na to. Tapos pusa sila naghahanap ng magiging kapares nila. Ah, okay. Ngayon, pagdating ng 2 years old at breeding season na, saka ko pa lang ilalagay. So ibig sabihin kuya, yung mga nagiging anak dito, kumbaga grow sa iba, hindi ko pwedeng sabihin. Ano ba tawag doon kuya? Hindi siya grow out eh, no? Yung mga inakay hanggang pa 1 year old pataas, inihiwalay nyo muna yon. Pag win na yung tumuto ka ng mag-isa, nahihiwalay na yun, dito na ilalagay. So lahat ng mga inakay na nagsisipaglakihan dito, automatically kapag marami sila dito, sila na yung naghahanap ng pair. Oo, makikita mo naman yung pag nagpaparis na. Lagi na magkasama, banded na sila. Subuan niya na yung babae. Tapos that's the time na pwede mo na silang i-transfer sa mas malaking kulungan doon. Yung may pugad na para Mm. na sila. Pero pagka halimbawang sa breeding naman kuya, usually pagka nag-breed na yan sila, ilang months naman po yung pag-hatch ng egg nila? Wala namang months. Ang ginagawa ko, halimbawa nakita ko may unang itlog, bibilang lang ako ng 25 days. 25 days. O sa unang itlog, yun yung 1. Mm. Tapos 25 days. May mapipisa na doon. Basta fertile yung okay. itlog nun. Sa loob ng 25 days, baka isa or dalawang itlog ang kayo labas na. Lumabas, isa o dalawa. Indian ringneck natin dito, so usually pag nag-anak sila, mga isa o dalawa lang. Hindi, marami. Marami din. Minsan 4, 5, gano'n. Ah, okay. Tapos, Kung pagkuha ko ng inakay niyan, 3 weeks. 3 weeks. Dapat 3 weeks na yung panganay. Mm. Pwede naman kuhanin yung panganay lang muna, gano'n. Ah, okay. Tapos, hindi mo kasi sabay-sabay sila mapipisa eh. Okay. Ang unang itlog, yun yung unang mapipisa. Mm. Tapos, pinakahuli, siyempre yung huling itlog. Pero ito naman, matanong ko, kagaya nito, nangungulit sa akin yung mga dito. Ibon ni Kuya Eboy dito. Pagka mga ganito, mga ilang months bago i-train yung hand feed na tinatawag. Hindi, di ba i-handfeed mo yan? Maliit pa talaga. Maliit pa, habang di pa nalipad. As in, inakay pa talaga. Yung wala pang mga May pakpak na, isasanayin mo na yung sa recall. Pagka papakainin mo, yung bago mo pakainin, Mm. sisipulan mo na, tapos ibig sabihin nun, pag nasanay silang ganon, ibig sabihin nun, kakain na pag narinig yung sipol. Pero pag mga ganun kuya, usually mga ilang buwan inaabot yung training sa mga ganun bago mo mapaamo na kagaya Kasi nito. pagka 2 months, nalipad-lipad na yun eh. Nalipad-lipad na. Pataas, Yun na yung umpisa ngayon. Training mo na siya na pwedeng indoor muna. Indoor. Tapos i-outdoor mo yan pagka talagang banded na sa'yo. Ah, yun talagang asin yung kumbaga sa kalapati, batcher na. Oo, talagang dapat gutom pag ilalabas mo kasi ang tendency kasi niyan, pagka gutom, sa'yo lang nakafocus. Ah, okay. Yung attention nila. Oo. Para hindi rin sa iba nagpunta-punta, lipad-lipad. Lipad. Mm. Lulipad man, pero yun nga, sa'yo ang attention nakafocus. Parang ganito guys, kita nyo, ayan o. Nandito lahat sila sa akin o. Kanina pa tuka ng tuka, sobrang aamo. Ayan o. Nakakatawa. Ayan o. Sobrang lalambing ng mga ibon ni Kuya Eboy dito. Ayan. Tapos ang gaganda ng kulay. Dito naman kuya, anong mga ibon yung mga nakikita natin dito? Pinapakulan ko, yung halos nakakulong dito. Pinapakulan ko yung lahat. Lahat to, pinapa-pre-range mo to minsan. Sa pagpapakawala mo dito kuya, may oras ba sila na kailangan morning lang or Morning lang morning ang pagpapakawala? Tapos automatically pag babalik na yan sila. Bakit ngayon dito pagka tinawag ko yan sa,
naramdaman kong gutom na ulit sila, tatawagin ko, sa loob naman ako. Ah, okay, sa loob kayo para Oo, magpasukan tapos sila. Pag nakitang nasa loob na ako at nagpapakain na ako, magbababa na yun dito. Mm. Parang kalapate rin. Mm. Ito guys, so grabe, ang ganda ng balahibo nito, tsaka yung kulay niya, tingnan nyo. Ganda ng combination. Yung sa San Kunur ba kuya, ano yung pinaka max size na nilalaki nila? Ito na ba yun? Yung Yun ganda. na yun, oh. Ito na. Yun yung adult size ng San Kunur. Ah, okay, ito na yung Yun yung adult size ng San Kunur. Saring. sa ring neck, ganyan na yung adult size niya. Grabe, ang ganda. Pero eto kuya, matanong ko lang din, dahil naka-pre-range sila dito, nangyari na ba sa inyo na nakaalpas yung iba? Oh, meron Hindi din. nakabalik? Oo. Lalo na yung mga inakain na bago ko palang tinitirain dito. Minsan hindi maiwasan na nagpa-fly-by din. Nagpa-flyby din. Kasi syempre tingnan nyo guys yung area ni Kuya Eboy dito kasi mapuno siya. Ayan o, mapuno, di ba? So minsan may chance na lalo na yung mga bata-bata pa bagong train, naliligaw, minsan napapalayo, hindi nakakabalik. Ang dami pa doon, ayun o. Yun pa guys o. Sa loob. Ayan o. So pag gantong umaga, nakalipad-lipad lang sila kung saan-saan. Ayan o, padapo-dapo lang dito. Tapos babalik na yan sila dito once na magpapakain na dito si Kuya Eboy. So yun yung pinaka-highlight dito, kaya rin tayo napadayo dito. Kasi nga, kumbaga, first time ko lang makakita ng ganito, yung pre-range. Kasi usually sa mga kagaya ng Manila, sumupa makikita yung mga ibon na nagliliparan, di ba? Dito, kung taga Dasma ka lang or nearby area ka lang, pwede kayong bumisita rito guys para masaksihan nyo, makita nyo. At ang gaganda ng mga ibon dito ni Kuya Eboy. Ayan o. Yung kulay, yung klase, ayan. Mga pinaparami niya dito. Grabe, ang ganda o. Ito po o. O, di ba? Tapos ito, yung kulungan niya, ang laki. Ang laki rin ng kulungan niya. Talagang kasya yung tao. Ayan. Tapos lahat ng mga breeder ng Indian ringneck, nandun naman nakalagay yung pinuntahan natin kanina. Ayan. Kaya nakakatuwa. Ayan o guys, lilipad-lipad lang sila dito, di ba? So guys, ayan, kasama natin ulit si Kuya Eboy at nagdala siya rito ng mga hand feed na mga GCC o Green Chick Kunur. Ayan o. Ito guys. Ito Kuya Eboy, mga ilang months na po ito? Yung mga nandito. Alas lang yun, mga 7 weeks yun. 7 weeks. Ito guys, ang cute. So kalimitan, yung mga ganitong edad, yun yung magandang i-hand feed talaga. Yung maray train. Tapos dito naman, ito pa yung mga... Ito yung mga mas bata. Mas bata. Tapos pagka medyo malaki na nilalagay ko na dyan, Dito. para makita ko yung kung sino yung kumakain niya. So ito guys, yung mga ganito kuya, ano to? Ilang weeks pa lang yung mga ganyan? Ito mga 1 month. 1 month. Oo. 1 month old. Ah, okay, ganito pala. 1 month. Yung mga ganito, 3 times a day pinapakain. Pag yung mga ganitong medyo may kalakihan na kaya. Pwedeng dalawa yan, lalo na pag kumakain na. Ang cute. Mawalay na yun sa syringe pagka ganyan. Ito yung mga sinisiringe pa na pagpapakain. Grabe ang cute. Tapos binubiewing ko na yun dito para masanay na rin na sa lugar ba. Kailangan ba talaga mapamiliarize din nila yung area. Advantage din yung kuya sa pinaka lugar, no? Ito guys, oh. Grabe ang Ito, cute. yung mga yan, dating mga ganyan yun. Oh. So, ito guys, yung klase na to, ng ibon nito, ganyan sila pag lumaki. Pag nasa, Ayan o. ano na, yun, yung mga nandun. Ito. Ayan sila guys, oh. Ayan, pag malaki na, ganyan na. Mga sanay na dito sa area, mga familiar na, tsaka mga batcher na, kumbaga. Ayan, pag maliit. Ang cute. Oo. Grabe, oh. Pwede hawakan to, kaya boy? Tingnan natin guys. Ngayon lang din kasi ako guys na hawak ng mga inakay. Although dati nag-aalaga tayo pero mga kalapati lang eh. Pero ito yung mga cute ng mga ibon, no. So naglulugon pa, kumbaga ayan, no. Yung mga balahibo pa, sibol pa lang. Ayan. Mga 1 month old. Ang cute. Ang dami eh, no. Kailangan pumasok, ganito lang. Magpapakain ako sa loob. Pag nakita nilang magpapakain ako sa loob, magpapasok ako. So guys, ayan. So pumasok na si Kuya Eboy din sa kulungan. At yan na daw.
Papasukan na yung mga sankunur, mga ibon, ayan, no? Yung mga nasa labas, ayan, pagbabalikan na. Pasabay na nilang kakain ngayon yung nasa loob. So, alam na nila na ano, parang feeding time na ngayon, kaya Ngayon, pipikpul ko na yung pakain nila para magbalikan na sila, no? Ayun guys, oh. sorry na lang dun sa mga bibisita pa na darating. Baka sa loob ko na lang sila papasukan pagka late na. So kasi dito guys, ang kagandahan, pag pumunta kayo dapat mga umaga talaga, no kuya? Mga 7, nandito na kayo para ma-encounter nyo. Bubusugin ko na yan. Oo. Kasi hindi na yan, ano, pagka napakain na. Pag bubusugin. Oo. Magre-relax na yan dito sa loob. Ayan guys. So agahan nyo lang, pag pupunta kayo dito sa area, so malapit lang to, Malagasang sa Imus lang yan. Then, parang abutan nyo yung paglipad nila, pagpapakawala ni Kuya Eboy sa mga ibon. Tapos pag gantong oras, feeding time na nila. Ayan, nagkakainan na sila dito guys. Ayan, no? Grabe, nakakatawa, ang dami no? Ayan. Pero ito ba kuya, sa hapon, pinalalabas mo pa? Kinabukasan na. So relax na yung oras nila pag nakapasok na, no? Grabe, ang ganda guys. Ayan, no? Ayun isa, napasok na rin. Ayan, meron pa dito guys. So makikita nyo ng up close and personal yung mga nagagandang ibon dito pag pumunta kayo dito sa Eboy Sabaters Aviary. Ayan. Diretso linis na rin ako. Dito kaya, no? Tapos sa pag maintain naman dito, usually araw-araw, no? May iba. May yung pinagbalatan ba? Ang dami yan. Oo, no, yung mga balat ng ano, mga feeds. Ang dami yan. So ayun guys, oh, yun yung mga ano nila, kulungan sa taas. Ito pa, oh. Ayan, ang dami ito. Papasok na rin ito. Kung maghapon lang sa dami nang gagawin dito. Kulang yung oras. Maghapon. Sa dami rin na inaalagaan ko, ayan, no? So guys, ayan, nililinis si Kuya Eboy yung kulungan. Ayan, no? So excited na sila, oh. Ayan. So magbababad na sila dyan sa pinakaliguan nila. Ayan, no? Tuntua sila, eh. Pag lalo na yung parang may umuulan-ulan, eh. Ang dami, oh. Mga nasa ilang piraso yung ano mo dito, kuya? Ibon lahat? Ano yan? Nasa 35. Yung nandito? Sa ano. Yung kabuuan? Nakakawala lang ha. Nakakawala lang siya. Yung mga kabuuan nito, yung lahat ng nandito sa farm? Ano, may mga 130. Mga nasa 100 may git, no? Subagay ito guys, pag may mga bakuran kayo na ganito, tapos ano kayo ng malaking kulungan. Yung kasing Ganda. yun yung dating ginagamit ko sa mga lovers. Kaso, problema kapag hindi ka isang kalawangin, hindi mo alam nakawala na yung ibon Pag kinalawang na, Oo. kulit ng isa na yung dilaw. Talagang basang-basa na, nagliligo-ligo na, oh. Ito naman, oh. Ayos, ayos. Punta kayo dito. Located lang to guys sa Imus Cavite. Ayan, oh. Eboy Sabaters Aviary. Punta lang kayo dito guys. Basta umaga. Para maabutan nyo yung mga magliliparang ibon dito. Tapos maabutan yung magpakain si Kuya Eboy. Ayan. Kasi pag gantong oras mainit na, eh. Nasa kulungan na talaga yan. Babalik na, ayan, oh. So again, pasalamat muna ako kay Kuya Eboy. Ayan, at sa mga nagpaplano at gustong bumisita rito, located lang sila once again sa Imus Cavite. Malapit lang to sa Open Canal. At kung pupunta kayo, i-Waze nyo lang or Google Map, Eboy Sabaters Aviary. Yan, rekta na yan dito. Tapos pagka pupunta kayo, mas better isama nyo yung mga anak nyo para ma-enjoy nila yung mga nagagandahang ibon dito. At sa ibang detalye naman guys regarding sa pag-aalaga, kung paano yung maintenance, pwede kayong bigyan ng tips ni Kuya Eboy, no? At mag-message lang kayo sa kanilang FB page na ilalagay natin dito sa screen para sa mga ibang detalye. Ayan. So kuya, maraming salamat ha kuya. Thank you, thank you. Pishkada, Pishkada, Fish Alive, good vibes, halina sumama. welcome sa Pishkada. Sa farm mo biyahe laging masaya. Fish keeping life di nakakasawa.
Piskada, tara na, farming travel saya Talaga, ornamental fish, crayfish galore. Piskada, Explore pa more. Yeah, yeah. Piskada, vlog ng saya piskada, fish life talaga.